ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap sa pakiramdam na magkaroon ng isang taong magpapakita at magpaparamdam sa iyo ng pagmamahal. Nakakakilig sa pakiramdam na para bang ayaw niyang mawala ka sa piling niya. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magkaroon ng taong nagmamahal sa iyo ng sobra? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Arnold, 45 years old at nagkaroon ako ng mas batang karelasyon sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Mika. 20 anyos siya, maganda at sexy si Mika. Mature din ang mukha niya kaya hindi naman nakakailang pag magkasama kami. Hindi kami mukhang mag-ama tulad ng iba. Nakilala ko siya sa isang dating app at sinubukan ko lang naman. Nagpanggap akong 28 years old noon at pasado naman. Kasi baby face naman talaga ako. Unang kita ko pa lamang kay Mika sa picture ay iba na ang naramdaman ko. Parang matagal ko na siyang kakilala. Kaya naman siniguro ko na mapapansin niya talaga ako. Nag-work naman. Wala akong sinayang na pagkakataon noong nakausap ko siya sa dating app ay kinuha ko na rin ang ibang social media accounts niya para wala na siyang kawala pa. Mula nung nagkausap na kami sa Facebook ay walang oras na hindi ko sinubukang magpa-impress sa kanya. Lahat ng gusto niya ay sinunod ko. Lahat ng mga date namin ako ang nanlilibre. Kuripot ako pero pagdating kay Mika ay all out ako sa kanya. Sumugal talaga ako sa relasyon na yon. Ininvest ko na lahat para lamang malak na siya sa buhay ko. Masasabing parang na-obsess ako sa kanya kahit papaano. Paano ba naman kasi Papa Dudut, siya pala ang ikalawang babaeng nagkaroon ako ng interes. At gusto ko, si Mika na ang endgame ko. Matanda na ako. Hindi na pwedeng matakot at mamili pa. Habang meron pang batang nagkakagusto sa akin ay ilalaban ko na ito. Napagtagumpayan ko naman at naging kami na ni Mika. Baby, anong gusto mong food mamaya? Baby naman, katatapos lang natin kumain, tinatanong mo na ako agad kung anong kakainin mamaya. Alam mo naman ako, ayoko nakikita ang gutom. Kita mo ba tong tiyan ko? Sobrang bilog na. Hindi pa ako natutunawan sa pinakain mo sa akin kanina. Sorry naman. Sabihan mo lang ako kapag flat na ulit ang tiyan mo, saka tayo order. Mukhang malabo nang maging flat tong tiyan ko. Lagi mo na lang akong binubusog eh. Sobrang spoiled ng sikmura ako sa'yo. At magiging spoiled ka pa sa akin sa lahat ng bagay. Basta good girl ka lang sa akin ha. Good girl naman ako sa'yo ah. Lagi nga akong naglalambing sa'yo. Hindi ko nga ginagamit ang cellphone ko kapag magkasama tayo eh. Ang bait naman talaga ng baby ko. Kaya love na love kita eh. Eh ikaw, good boy ka ba ha? Ako pa ba? Oo naman. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Talaga? Oo, kahit subukan mo ako ngayon. Strict akong girlfriend ha? Okay lang. Bakuran mo ako ng mga batas mo. Bakod na bakod talaga kita. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa kahit na sinong babae. O paano naman ang kapatid kong babae at si nanay? Except sa mga kamag-anak mo, syempre. Baby, kahit nung wala ka pa sa buhay ko, never ako nakipag-usap at landian sa mga babae. Wala talaga ako interes noon. Ganyan naman lagi ang linya ng mga lalaki. Uy, wag ka nga. Ngayon ko lang ginamit yan ha. Basta i-promise mo na hindi ka makikipag-usap sa ibang babae. Ako lang dapat. Kahit hindi mo sabihin at ipaalala yan sa akin, ikaw lang talagang babaeng kinakausap ko. At bawal ka ring makipag-friend sa ibang babae. Meron ako mga kaibigang babae. Pero hindi ko na sila nakakausap ngayon kahit sa chat lang. Busy na silang lahat dahil may mga pamilya na sila. Before ka dumating sa buhay ko, pamilya ko lang ang priority ko. Sa kanila lang umiikot ang mundo ko. Dapat mula ngayon, sa akin naiikot ang mundo mo. Ang possessive naman pala ng baby ko. O bakit ayaw mo? Gusto ko nga eh. Ang cute kasi.
Sinasabi mo lang yan. Baka kapag tumagal, mapagod ka na sa pagiging possessive ko. Hindi ako mapapagod sa'yo. Mahal na mahal kaya kita. Sa'yo lang ako nabaliw ng ganito. Mababaliw ka talaga sa akin. Mababaliw. Ilista mo na lahat ng batas mo, baby. Lahat susundin ko. Sakal kung sakal. Sa'yo ko palagi. Grabe ka pala ma-in love, no? Willing ka talagang magpakasal sa akin? Kahit ikadena mo pa ang leeg ko, ayos lang. Mapatunayan ko lang na mahal kita. Baby, wag kang ngang ganyan. Kainis ka. Mas lalo akong magiging possessive sa'yo niyan. Akala ko noon ay biruan lang namin ang paglista ni Mika ng mga batas niya sa relasyon namin. Pero nagulat ako nang kumuha nga siya ng notebook at ballpen para ilista doon ang mga gusto niyang ipagbawal sa akin. Napakarami. Mababaw, karamihan, nakakatawa nga eh. Pumayag na lamang ako sa lahat ng kagustuhan niya at feeling ko naman ay harmless lahat ng mga nilista niya. Saka cute naman yon for me. Nakakatuwa nga sa feeling na merong isang taong nagmamahal sa akin ng ganon. Ewan ko ba. Lagpas 40 na ako at akala ko ay wala ng epekto ang ganon sa akin. Pero nakakakilig pa rin pala. Parang bumalik ako sa pagiging teenager, iba siguro talaga ang epekto kapag bata ang karelasyon mo. Feeling bata rin tuloy ako. Saka bawing-bawi talaga sa mga lambing ni Mika. Ibang maglambing ang mga Gen Z ha, pansin ko lang. Yun pa naman ang kahinaan ko at naibibigay niya yon sa akin ng walang kahirap-hirap. Mula nang nilista niya ang rules niya sa relasyon namin ay naging stricto talaga siya sa pagpapatupad noon. Bilang isang lalaking in love na in love, sunod naman ako ng sunod. Hindi naman nakakasaling ng pride o nakakainis. Pero nung tumagal ay napansin kong parang sobra na ata yon. Minsan kasi, magkasama kami sa apartment ko, wala sa plano ang pagkikita namin. Bigla na lamang siyang pumunta ng apartment ko para mag-chill and cuddle. Siyempre hindi ko naman siya hinindihan. Gusto ko rin naman siyang kasama. Masaya kami noon habang naglalambingan. Halos hindi maubos ang kaswitan ni Mika. Nakakatuwa talaga. Pero nabura lahat ng yon nang tumawag ang isa sa mga kaibigan ko para ayayin akong uminom kasama ang ibang mga tropa. May importante kasing ganap sa buhay ng isang tropa namin at kailangang andun kami para suportahan siya. Pagkatapos namin mag-usap ng kaibigan ko ay nag-iba na kaagad ang timpla at mukha ni Mika. Sige pare, balitaan na lang tayo mamaya. Bye! Sino yun? Si Peter. Nag-aaya ng inuman. Anong sabi mo? Sabi ko mamaya, paupayin ko lang ang traffic. So, pumayag ka? Oo, kasi kumpleto ang tropa mamaya. May ibabalita lang daw yung isang kaibigan namin. Importante. Hindi pwedeng wala ako ron. Anong oras ka aalis? Pagsawa ka na sa akin. Hindi kita pagsasawaan kaya hindi ka aalis. Anong nakakatawa? Yung joke mo. Benta talaga sa akin lahat ng joke mo, baby. Sino nagsabi sa'yo na nagbibiro ako? Teka, galit ka ba? May nasabi ba ako? May nagawa ba ako mali? Hindi ka pwedeng umalis para lang makipag-inuman sa mga tropa mo. O sige, mamumulutan na lang ako. Akala mo pa rin ba nagbibiro ako? Hindi ka lalabas ngayon. Nakauo na kasi ako eh. Nakakaya naman mag-cancel. Sa akin, hindi ka ba nahihiya? Di ba ako ang priority mo? Ikaw naman talaga. Kaya lang kasi, minsan lang naman magkahiya ng tropa. Lahat sila may mga pamilya na kaya hindi na rin nakakapagkita-kita. Kaya kapag merong nag-aaya, payag kagad. Huwag ka ng tawa dyan. Hindi ako natutuwa ah. Huwag ka nang magalit, baby. Uwi ako kagad pagkatapos namin. Kung gusto mo, dito ko na lang matulog ngayon. Hintay mo na lang ako makauwi. Saglit lang yun. At pinaghintay mo pa talaga ako. Anong akala mo sa akin, aso? Uy, hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Eh yun ang nararamdaman ko. Parang aso ang turing mo sa akin. Makikipaglaro at makikipaglambingan ka. Pagkatapos iiwan mo mag-isa dito sa bahay mo. Babalikan mo lang pag sawa ka na sa labas. Ikaw naman, baby.
Masyado mo minasama yung sinabi ko. Ano bang gusto mong gawin ko para makabawi sa'yo ha? Huwag kang aalis. Bawal kang makipagkita sa mga kaibigan mo. Mika, hindi naman pwedeng sa… Mika? Mika na lang ang tawag mo sa akin ngayon? Ano na? Nagbabago ka na ba? Ayaw mo na sa akin? Masyado na ba akong nakakasakal ha? Hala siya. Mika, baby, hindi mo ko naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa akin. Baby, kumalma ka please. Hindi ako kakalma hanggat hindi ka susunod sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Huwag kang lalabas. Hindi ka pwedeng makipagkita sa mga kaibigan mo. Hindi mo ba iniintindi mga nilista kong rules sa relasyon natin? Pag babe time, babe time. Hindi pwedeng sumingit ang kaibigan. Pero baby, misa lang naman kasi… Wala akong pakialam kahit ilang segundo lang kayong magkakasama. Pag sinabi kong hindi ka lalabas, hindi ka lalabas. Baby naman eh. Akin ka lang, Arnold. Akin. Napatanga ako sa mga sinabi ni Mika, lalo na yung huli. Sa kanya lamang ako. Pag-aari na ba niya ako? Akala ko ay simpleng biruan lamang ang sinasabi niyang possessive siya, pero totoo pala talaga. Nakakatakot ang itsura ni Mika habang nakatitig sa akin at para mapasunod niya ako sa kagustuhan niya. Namumula ang mukha niya, nanlalaki pa ang mga mata na medyo maluha-luha. Wala akong nagawa kundi ang tumango sa kagustuhan niya. Doon pa lamang ay kumalma ang itsura niya. Doon pa lang siya naging mabait ulit sa akin. Niyakap ako at sinabing tawagan ko na ang mga kaibigan ko para sabihin hindi ako matutuloy. Binilin sa akin ni Mika na kailangan kong isali sa sasabihin ko sa kanila na kaya hindi ako matutuloy ay dahil mas importante sa akin ang babe time. Kinilabutan ako roon. Ano na lamang ang iisipin ng mga kaibigan ko kapag sinabi ko ang tungkol sa babe time? Matanda na ako para sa term na babe time. Pero dahil nga nakatitig sa akin si Mika at galit ang itsura ay wala akong nagawa kundi ang sabihin yon. Alam ko noon na pinagtatawanan nila ako at ako na ang tampulan ng tukso at usapan ng buong tropa pagkatapos kong sabihin yon. Hindi ko tuloy alam kung meron pa ba akong mukhang ihaharap sa kanila pagkatapos kong sabihin yon. Bigla akong nakaramdam ng panliliit at hiya. Sinubukang bumawi ni Mika sa akin sa paglalambing niya. Medyo na-off na ako noon at nahalata niya yon. Kaya nagtampo na naman siya at nagalit sa akin. Nagdabog at binato pa ang kanyang cellphone. Para hindi na magtuloy-tuloy ang toyo niya ay nilambing ko siya at nagsabi ng sorry. Doon pa lang bumalik ang gana niya at saka muling naglambing sa akin. Buong araw nasa sala lamang kami at pinapanood ang mga series na paborito niya. Hindi naman ako makapag-focus noon dahil paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang mga sinabi ni Mika. Akin ka lang, Arnold. Akin ka lang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mali yata na pinagbigyan ko siya at sumunod sa kagustuhan niya. Dahil naulit na naman ang topak niya. Lahat ng bagay na ginagawa ko at hindi niya nagugustuhan ay agad niya akong pupunahin. Ipapamukha niya sa akin na mali ako at kailangan ko siyang sundin. Ang mali ko naman ay oo na lamang ako ng oo. Kapalit naman kasi noon ay kapayapaan sa pagitan namin. Ayoko talagang nag-aaway kaming dalawa. Ang bilis kong ma-stress kapag siya ang kaharap ko at nakikita kong galit siya dahil sa mga bagay na inuutos niya sa akin na sundin ko. Nakakapagod na yon kahit sabihin pa ang ilang buwan pa lamang kaming magkarelasyon. Parang wala na akong karapatang gawin kung ano man ang kagustuhan ko. Parang wala na akong kalayaang mag-decide para sa akin. Hindi ko naman yon masasabi sa kanya. Ang bilis kasi niyang magtampo na nauuwi sa ilang araw na hindi pag-uusap. Hindi ko siya matiis. Hindi ko kayang magkaaway kaming dalawa kahit 2 araw lang. Ewan ko ba, feeling ko masyado akong na-in-love sa kanya. At marahil ay ginamit niya yon para hindi ako makatanggi sa mga batas niya.
Hindi naman ako makapagreklamo kasi kapag ginawa ko yon ay mas lalo lamang gugulo. Mas lalo siyang magtatampo. Mas lalo siyang iiwas. Sa huli ay parang ako yung talo. Kaya hanggat kaya ko ay sinusubukan ko na lamang siyang intindihin. Nababawi naman kasi niya sa paglalambing niya. Doon ako madalas natutunaw. Ang lakas ng hatak ng mga yakap at halik niya. Lalo na kapag sinabayan niya ng papuri sa akin sa itsura ko man o sa magagandang ginagawa ko para sa kanya. Sino bang hindi manghihina kung ganon ang atake sa'yo ng karelasyon mo? Baby, pag tumila yung ulan, labas tayo ha. Gusto ko mag-siomay tsaka milk tea. Ayaw mo bang dito na lang tayo sa bahay? Gabi na rin naman 2 days na kasi tayong nakakulong lang dito sa bahay mo nabuburyong na ako. O sige, kahit ano basta para sa'yo. Saka pwede ba tayong dumaan sa mall mamaya? Pwede naman. May bibilhin ka ba? Bibili ako ng bagong bikini. Wow! May bala ka ba mag-beach? Bala kong gumawa ng reels sa Facebook habang nakabikini. Ha? Huwag yun! Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pagpipiesta ka lang ng mga manyak sa Facebook. Manyak na tulad mo? Ha? Uy, kunwaring hindi alam. Ano na naman bang nagawa ko? Hindi mo alam? Kaya nga nagtatanong ako O bakit parang ikaw pa tong galit? Hindi ako galit. Kinakabahan lang ako kasi mukhang may naisip ka na namang mali na ginawa ko. Meron naman talaga. Kaya nga sabihin mo sa akin para madepensa ako naman ng sarili ko. Hindi mo na madedepensahan ng sarili mo. Huli na kita. Ano bang ginawa ko? Bakit puro babaeng nakabikini ang lumalabas sa Facebook reels mo, ha? Ha? Napadaan lang yun. Lahat naman ng klase ng reels dumadaan talaga sa newsfeed ng Facebook ko. Sinungaling. Kala mo ba hindi kita binabantayan habang nagsiselfone ka? Hindi naman kita niloloko para bantayan mo pagsi-cellphone ko. Hindi pa ba cheating ang ginagawa mong panunood ng mga sumasayaw na babaeng nakabikini sa Facebook? Tutok na tutok ang mata mo sa screen ng cellphone mo? Saan ba ako nagloko sa parting yun? Hindi ko naman sila mini-message Oo sige, aaminin ko na pag dumaan yun sa Facebook ko, pinapanood ko kapag bored ako. Oo, at aaminin ko na nagaganda naman ako sa kanila. Ano magagawa ko? Lalaki ako Diyan nagsisimula ang lahat. Kasi lalaki ka. Manunood ka ng Facebook reels ng mga sumasayaw na babae ngayon, tapos sa susunod, nasa inbox ka na nila. Magkausap na kayo. Lolokohin nyo na ako. Walang ganun, Mika. Ano ba naman pag-overthink yan? Hindi ako nag-overthink. Sure ako na ganun ang mangyayari kapag hindi mo tinigil ang panonood mo ng mga babaeng nakabikini sa Facebook. Harmless naman yun. Talagang dedepensahan mo pa? Hindi mo na lang itigil para matapos na to? Hindi mo ba naaalala yung isang rule sa relasyon natin? Sa akin ka lang dapat titingin. Walang ibang babae kang magagandahan. Ako lang dapat. Walang babaeng nakabikini ang makakakuha ng atensyon mo. Ako lang dapat. Ako. Naiintindihan mo? Okay, sige. Kumalma ka na. Lahat ng mga babaeng dadaan sa Facebook ko, auto-hide agad. Mangako ka. Oo. Kaya please, Tana. Sorry na. Hindi na ako uulit. Akin ka lang. Kinilabutan ako noon habang niyayakap si Mika at pinapatahan. Lalo na nung paulit-ulit niyang sinabi na sa kanya lamang ako dapat. Doon nagmantsa sa akin ang mga salita niya. Ayoko nang ganon. Hindi niya ako pwedeng ariin na para bang gamit. Kung meron mang itinuro sa akin ang mga magulang ko, iyon ay ang pumili ng karelasyon na hindi ka paghihigpitan at sasakalin sa mga gusto niya. Hindi ka pwedeng ariin ang kahit na sino dahil pag-aari mo ang sarili mo. Ewan ko ba kung bakit nagawa kong kalimutan ang pilin na yon ng mga magulang ko mula nang naging kami ni Mika. Masyado ba akong nabulag sa mga panlalambing at pagmamahal niya? Siyempre lahat ng naisip kong ito ay hindi ko sinabi kay Mika. Ayoko na ng away, ayoko ng gulo. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay noong una kong karelasyon ay dahil sa pagiging possessive nito.
Lagi nitong binabantayan ang bawat galaw ko. Ang hirap gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa akin kapag nasa tabi ko siya. Kailangan ko laging isipin ang mararamdaman niya. Palagi akong natatakot sa mga bawat galaw ko na makagawa ng hindi niya magugustuhan. Ang kaibahan lang niya kay Mika ay hindi ko naman masyadong minahal ang first girlfriend ko. Naging magkarelasyon lamang kami dahil sa pangbubuyo ng ibang tao. Pero iba kay Mika, minahal ko talaga siya ng sobra kaya siguro ipinayagan ko siyang maging possessive sa akin. Pero habang tumatagal, Papa Dudut, ay parang ang unfair na ng pamamalakad niya sa relasyon naming dalawa. Nakakasakal. Ang hirap huminga kapag kasama siya. Mika, pwede ba tayo mag-usap? Ano yun, baby? Pinakailaman mo ba cellphone ko? Bakit? Kinausap kasi ako ng admin namin sa trabaho. O tapos? Binlock mo ba siya sa Facebook ko? Uy Mika, ano na? Huwag kang tumawa lang dyan. Oo. Bakit mo naman ginawa yun? Panay ang like niya sa post mo eh. Sinong hindi maiinis sa ginagawa niya? May asawa na yun. Mas matanda pa nga siya kaysa sa akin eh. Ate na ang turing namin sa kanya sa trabaho. Sus, maniwala. Ganyan naman lagi ang sinasabi niyo mga lalaki para hindi kami maghinala. Kahit pilipitin mo pa ang leeg ko, wala akong magiging interes sa admin namin. Siyempre hindi ka aamin. Saka bakit? Ikamamatay mo ba kung hindi na kayo friends sa Facebook? Parte siya ng GC namin sa trabaho. Kailangan namin mag-usap-usap para sa trabaho namin. Mag-usap kayo sa office, wag sa Facebook. May mga announcement sa trabaho, nasa GC namin sa Facebook nila sinasabi. Kasi magkakaibang schedule namin at hindi na palagi ang meetings. Strictly for work lang ang GC na yun. Walang harutang nagaganap dun, kahit basahin mo pa. Sa mga GC na ganyan nagsisimula ang tukso. Kunwari puro trabaho ang pag-uusapan, tapos maya-maya kapag bored na, saka maghaharutan. Wag nga ako, Arnold. Alam ko na yan. Huwag ka naman sana ganyan mag-isip, Mika. Profesional akong tao. Hindi ako gagawa na ikasisira ng pangalan ko sa trabaho. Hindi mo ako makukonvince sa mga ganyang linya mo. Basta kahit sinong babae na pinaghihinalaan ko, hindi mo pwedeng maging friend sa Facebook. Naiintindihan mo? Ang unfair naman yata niyan, Mika. Gusto ko lang maging fair sa sarili ko, no? Dapat ako lang ang babae sa buhay mo. Paano naman ang mga kaibigan kong babae? Ako lang ang babaeng pwede mong maging kaibigan. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala akong tiwala sa mga babaeng nakapaligid sa'yo. Kung gusto ko sila, sana matagal ko na silang pinormahan. Pero hindi naman, di ba? Alam mo rin pihikan ako sa babae. Kaya nga natagalan bago ako nakipagrelasyon ulit after nung unang girlfriend ko. Alam mo yan. Mahal kita, Mika. Mahal na mahal. Alam mo yan. Kung totoong mahal mo ko, i-unfriend mo na sa Facebook lahat ng babaeng hindi mo kamag-anak. Mika. Patunayan mo sa akin na totoong pihikan ka sa babae. Patunayan mo sa akin na ako lang ang mahal mo. Patunayan mo sa akin na akin ka lang. Lagi ko naman pinapatunayan sa'yo na mahal kita. Pag na-unfriend mo na ang mga babae sa Facebook mo, saka mo lang mapapatunayan sa akin na mahal mo ko. Deal? Mika, parang ano ka naman kausap eh. Ayaw mo? Ayaw mo? Seryoso ba to? Mas pipiliin mong maging friend sa Facebook ang mga babaeng yon kesa mapatunayan sa akin na mahal mo ko? Wow ha! Girlfriend mo ko, Arnold. Ako ang piliin mo. Kasi akin ka lang. Tandaan mo yan. Akin ka lang. Akin na yung cellphone mo. Akin na! Papadudot nagulat na lamang ako nang biglang hinablot ni Mika ang cellphone ko sa kamay ko. Hindi ko napaghandaan yon dahil parang sumakit na naman ang dibdib ko noong marinig kong sinabi niya na sa kanya lamang ako dapat. Nanghina ako lalo na noong sinagawan niya ako at minura para ibigay ko sa kanya ang passcode ng cellphone ko. Wala na naman akong nagawa, Papadudot. Na-shock talaga ako sa pinakita niya sa akin at pagkatapos noon ay harap-harapan niyang in-unfriend ang mga babaeng kaibigan ko sa Facebook. Pinabayaan ko siya. Chinek din niya ang mga message sa Facebook ko.
Chinek niya kung meron akong mga kausap. Wala siyang nakita pero ayaw niyang maniwala at inisip niyang nakapagbura na ako. Wala na akong lakas para depensahan ang sarili ko, Papa Dudut. Pati ang mga mensahe bago ko pa siya naging girlfriend ay chinek din niya. Inaway niya ako sa mga nag-message sa akin na mga babae noon. Kahit na hindi ko naman nireplyan ang mga yon. Bakit daw nag-message sa akin ang mga babaeng yon? Interesado raw ba sila sa akin? Hindi pa rin ako nakaimik. Gusto kong depensahan ang sarili ko, hindi ko pa naman kilala si Mika noong nag-message sa akin ang mga babaeng yon. Hindi nga rin ako nagkaroon ng interes sa kanila. Kaya nga hindi ko sila nireplyan. Pero minasama niya ang mga mensahe na yon. Ako pa ang sinisisi niya kung bakit ako minessage ng mga babaeng yon. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Papa Dudut. Puro siya na lamang ang nasusunod. Puro toxic traits ang pinapakita niya sa akin. Mahal na mahal ko si Mika pero sapat ba yon para gawin niya ang ganong mga bagay sa akin, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy ang pagiging possessive ni Mika sa akin, Papa Dudut. Umabot na nga rin sa punto na nilimitahan na niya ang pakikipag-usap ko kahit sa nanay at kapatid kong babae. Sinabi niyang mas napupunta na raw doon ang oras ko kesa sa kanya. Ang kanyang sinabi na gusto niyang mas marami akong oras sa kanya kesa sa pamilya ko. Kailangan daw na mas mahalin ko siya dahil balang araw ay siya ang makakasama ko habang buhay. Kinilabutan ako doon. Nung una siya ang babaeng gusto ko nang makasama habang buhay pero nang lumabas na ang totoong ugali niya na nakakasakal ay nawala parang bula ang ideya na yon. Hindi ko gusto ng ganong klase ng babae na pinaghihigpitan ako at pagbabawalang makisalamuha sa mga mahal ko sa buhay. Kaya naman nung sumobra na siya ay nakipaghiwalay na ako. Tinaon ko yon noong nag-out of town sila ng pamilya niya. Ayoko kasing gawin ng personal ang pakikipaghiwalay sa kanya dahil sa takot na pwede niyang gawin. Tinext ko lamang siya at sinabing kailangan na naming maghiwalay. Nagpakatotoo naman ako sa mga kadahilanan ko. Hindi niya ako nireplyan at hindi ko alam ang mararamdaman noon. Matatakot ba ako dahil baka meron itong gawing hindi maganda? O dapat akong matuwa dahil pinalaya na niya ako? Lumipas na ang ilang linggo ay wala pa rin akong naging balita sa kanya. Nakahinga na ako ng maluwag. Totoong namimiss ko ang presensya at paglalambing niya pero mas payapa noong nawala na siya. Pero panandalian lamang pala ang kapayapaan na yon. Makalipas pa nga ang ilang linggo ay nabalitaan ko na lamang na kung ano-ano ang chinachat niya sa mga kakilala ko. Sinisiraan niya ako. Nag-post din daw ito sa Facebook na mga mapanirang bagay tungkol sa akin. Naka-mention pa ang pangalan ko at hindi ko yon nakita dahil blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Tinawagan ko siya para kumpirmahin ang mga ginawa niyang paninira tungkol sa akin, Papa Dudut. Arnold, napatawag ka. Mag-usap tayo. Okay, makikipagbalikan ka, no? Anong makikipagbalikan ang sinasabi mo? Na-realize mo siguro na hindi mo kayang mawala ako sa buhay mo. Gets kita. Mahirap mawala ng bata at magandang girlfriend. Eh ang lambing ko pa, di ba? Ano? Anong ano? Di ba tumawag ka para makipagbalikan sa akin? Tumawag ako para sabihin sa'yo na nakarating sa akin lahat ng mga pinagsasabi mo sa mga kakilala ko. Anong pinagsasabi mo dyan? Huwag ka namang panggap na hindi mo alam, Mika. Bakit kailangan mo ako siraan sa ibang tao? Ah, yun ba? Hindi naman paninira yun. Totoo naman lahat ng sinabi ko.
Ano totoo sa mga sinabi mo? Pinagkalat mong niloko kita at ako pa may lakas na loob na iwan ka. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit mo ko iniwan? Hindi kita niloko kahit minsan. Iniwan kita dahil dyan sa ugali mo. Walang masama sa ugali ko. Hindi mo talaga alam kahit sinabi ko na sa'yo kung paano nakakasakal ang ginagawa mo sa akin? Masyado kang possessive. Pinoprotektahan ko lang kung ano ang akin. Ayun na nga eh. Hindi mo ako pag-aari. Huwag mo akong angkinin na akala mo ikaw ang gumawa sa akin. At bakit hindi kita aangkinin? Boyfriend kita. Correct lang kita ha. Ex-boyfriend. Hindi magtatagal, magiging boyfriend ulit kita. Ganyan ka ba kakampante na babalik ako sa'yo? At bakit hindi? Ang hirap ko kayang kalimutan. Totoo namang mahirap kang kalimutan. Nakakatroma ka eh. Huwag mo akong subukan, Arnold. Nagtitimpi lang ako sa'yo. Wala naman na kasi sana tayong problema kung tumahimik ka na lang. Sa tingin mo, problema na tong ginawa ko sa'yo? Ay, nako. Anong binabalak mo? Wala naman. Wala naman. Kilala na kita, Mika. Huwag naman ganyan. Ano na naman ba itong binabalak mo? Ayaw mo pa rin ba tumahimik na lang? Kalimutan na lang natin lahat na nangyari. Ikaw ang dapat gumawa niyan. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari para makapagsimula tayo ulit. Bigyan mo ng chance tong relasyon natin. Malay mo, ma-realize mo rin na may magandang dahilan ng pagiging possessive ko sa'yo. Mika, walang magandang dahilan sa pagiging possessive ng isang tao. Ano ba klase pag-iisip yan? Huwag mo akong galitin, Arnold, ha? Wag! Tanggapin mo na kasi. Ayoko na. Oo, mahal pa rin kita. Namimiss kita. Pero hindi sapat na mga dahilan yun para balikan ka. Babalik ka rin sa akin. Akin ka lang. Tandaan mo yan. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko at nakasalamuha ay kay Mika ako higit na nakaramdam ng kakaibang takot. Alam kong may balak pa siyang gawin pero hindi ko mabasa ang kanyang isip. Kahit sa kanyang galaw ay hindi ko matansya kung meron itong binabalak na masama. Agad kong tinapos ang tawag ko sa kanya kahit meron pa sana itong sasabihin. Alam kong sasabihin niya lamang ulit na pag-aari niya ako. Ayaw ko nang mapakinggan pa yon kaya naman tinapos ko ang usapan namin. Makalipas nga ang 2 oras noong naramdaman kong pwede na ulit magparamdam sa kanya ay tinext ko siya para magpakumbaba at para kumalma na siya. Nagsorry ako sa kanya para maayos na ang pagtatapos namin. Hindi naman siya nag-reply sa akin, Papa Dudut. Kaya naman, hinayaan ko na lamang. Baka sa naging usapan namin yon ay kumalma na siya. Wala na ako naging balitang paninira niya after naming mag-usap. Pinagdasal ko na sana ay na-realize niyang mali nga ang ginawa niya. At baka naging aware na rin siya sa wakas kung ano ang mali sa ugali niya. Siguro ay may isang buwan din akong naging payapa na hindi siya nakikita o nakakausap man lang. Nagpatuloy ako sa buhay ko ng may kapayapaan sa puso. Pero panandalian lang pala. Yung kasabihang calm before the storm ay totoo pala yon, Papa Dudut. Masyado akong naging kampante na okay na si Mika sa hiwalayan namin. Akala ko ay hindi ko na siya ulit kukomprontahin after ng huling tawag ko sa kanya. Pero nagkamali ako. Nagulat na lamang ako na may nakarating na naman sa mga kakilala ko na paninira sa akin. Hindi ko alam kung masasabing paninira ba yon dahil totoo naman ang mga sinend niyang screenshot ng usapan namin. Kaya lang ay nakakabastos sa parte ko dahil pribadong usapan namin ang pinagkalat niya sa ibang tao. Wala akong ibang naging choice kundi ang puntahan na siya para kausapin ng personal. Baka doon na siya madala at matauhan kapag nakaharap na niya ako, Papa Dudut. Oh, Arnold. Sabi na babalik ka pa rin talaga sa akin. Mag-usap tayo.
Ready ako. Basta ba pag-uusapan natin kung paano tayo magkakaayos? Pwede tayo magkaayos pero hindi tulad ng iniisip mo. Matigas ka pa rin talaga, no? Ayaw mo pa rin aminin sa sarili mong nararamdaman mo sa akin? Alam mo kung anong nararamdaman ko sa'yo ngayon? Galit at pandidiri. Nagsisisi rin akong niligawan kita at pinapasok pa kita sa buhay ko. Kung alam ko lang sana ganitong trauma at stress ang aabutin ko sa'yo, sana pala naging single na lang ako. Wow! Sising-sisi ka na niyan? Samantalang dati kung makayapos ka sa akin, akala mo gusto mo na akong lamunin ng buo? Tapos ngayon, may trauma ka pang sinasabi dyan? Sino hindi matotrauma sa mga ginagawa mo? Una, siniraan mo ako sa mga kakilala ko. Hindi ko pa man din nalilinis ang pangalan ko. Dinagdagan mo na naman ng bago. Ang alin? Yung pag-send ko ng screenshots ng usapan natin? Hindi naman paninira yun. Kasi lahat yun, totoo naman, di ba? Huwag mo na akong i-gaslight, Mika. Alam mo paninira ang ginawa mo. Ano ba yung paninira doon? Di ba ni-screenshot ko lang naman yung messages mo ng paninira doon sa mga katrabaho mo? Doon sa kumpare mo na feeling mo iginugulangan ka lagi? Yung tito mo na naiinis ka kasi panay ang sugal at panay ang utang sa'yo. Yung kapatid mong kinabuibisitan mo kasi ang tamad sa gawaing bahay. Lahat naman yun galing sa'yo. Salita mo lahat ang kumalaban sa'yo. Anong kasalanan ko doon? Ikaw naman tong nanira sa kanila, hindi ako. Plano mo sirain ang relasyon ko sa kanila. Kaya sinend mo ang mga screenshot ng usapan natin. Nag-share ako sa iyo noon ng mga hinaing ko. Kasi akala ko maiintindihan mo ang kalagayan ko. Pero gagamitin mo lang pala ngayon para sirain ang buhay ko. Kasalanan ko pa ba kung plastic ka sa kanila? In-expose ko lang ang pagiging two-faced mo sa kanila. Pribadong usapan yun, Mika. Normal lang na mainis tayo isa sa mga tao sa paligid natin kahit na gaano pa natin sila kamahal. Pero wala kang karapatan na ibulgar ang usapan natin yun dahil dapat para sa ating dalawa lang yun. At sino ngayon ang nanggagaslight, no? Sa akin mo sinisisi yan, ikaw naman tong nanira. Oo, pribadong usapan yun. Pero nanira ka pa rin ng kapwa mo. Wala kang respeto sa pribadong usapan. Nakakatakot ka. Pati mga pribadong picture ko nilantad mo rin. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na isend sa nanay ko ang mga hubad kong pictures? Hindi ko lang naman sa nanay mo sinend yun. Sa ibang tao pa. Nakaka-proud ba ang laki ng tiyan mo at ang liit ng ano mo? Ganyan mo talaga ako gustong sirain? Gusto ko lang bumawi sa pananakit mo sa akin. At bumabawi ka sa pamamagitan ng mga malalaswa kong salita at mga hubad kong pictures. Napaka-petty mo, Mika. Hindi na to gawain ng mature na tao. Actually, hindi na to gawain ng isang tao. Binalaan kita. Wag na wag mo kong gagalitin at sasaktan. Pero ginawa mo pa rin, di ba? Pagdusahan mo yan. Deserve mo naman eh. Deserve ko makalaya sa pananakal mo. At deserve ko na irespeto mo ang desisyon ko. Tapos na tayo, Mika. Ayoko na. Sana tanggapin mo na yon at manahimik ka na. Hindi. Hindi pwedeng tapos na tayo ng ganun-ganun na lang. Babawiin kita. Tingin mo mababawi mo pa ako pagkatapos mong sirain ang buhay ko? Hindi na ako babalik sa'yo, Mika. Tanggapin mo na lang yon. Pero mahal mo pa rin ako, di ba? Oo, mahal pa rin kita. Pero nawawala na yun unti-unti dahil sa pambabastos mo sa akin at sa pagiging toxic mo. Hindi. Mababawi rin kita. Akin ka lang, Arnold. Akin. Walang magmamay-ari sa iyong iba. Kasi sigurado kong akin ka lang. Akin. Akin. Pinagsasampal ako noon ni Mika tapos ay biglang yayakap at iiyak. Biglang magagalit at magwawala pagkatapos ng ilang sandali. Maya-maya naman ay magmamakaawa at maglalambing na balikan ko siya. Paiba-iba ang pinakita niyang emosyon noon. Nakakatakot lalo na noong pinagbantaan niya ang buhay ko at ng pamilya ko. Doon ako natakot lalo. Hindi ko na siya pinakalma tulad ng unang plano ko. Umalis na lamang ako bigla. Sinubukan niya akong tawagan sa cellphone ko pero hindi ko na sinagot. Nagsorry siya sa mga ginawa niyang paninira sa akin. Pwede naman daw niyang ayusin basta babalik ako. Panayang sabi niya na mahal niya ako at hindi niya kayang mawala ako. Nanakot din siyang magpapakamatay siya oras na hindi ako bumalik sa buhay niya.
Dinamay na niya ang mga kaibigan niya, pinatawag sa akin para sabihing maawa ako kay Mika. Grabe na talaga siya sa pagiging toxic niya. Nag-send ako ng huling message sa kanya para sabihin lahat ng lungkot at sama ng loob ko. Mga kinikim-kong galit noong magkarelasyon pa lamang kaming dalawa. Wala akong iniwan, lahat sinabi ko para maintindihan niya kung bakit naisip kong hiwalayan na siya. Naisip na lang or naiyak na lamang ako noon habang inaalala ang paghihirap at pananakal niya sa akin. Pagkatapos noon ay blinako na siya para hindi ko na mabasa pa ang mga mensahe niya. Papadudot, umasa ako na titigil na siya pagkatapos ng message ko. Pero hindi dahil mas lumala pa nga siya. Nag-edit na nga siya ng mga pictures ko para magmukhang scandal ko yun. Umo-order at nagpapa-deliver din siya ng mga kung ano-ano sa bahay ko at ako ang pinagbabayad. Hinahassle pa niya ang ibang tao dahil gusto niya lamang ma-stress ako lalo. Pinag-away-away niya kami ng mga kaibigan ko dahil sa mga kwento ko noon kay Mika tungkol sa mga kaibigan ko. Hindi ko po inakala na magagamit niya yon sa akin para siraan ako. Masyado ako nagtiwala at sobrang depressed and stress na ako sa ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin sa kanya dahil hindi na siya nadadaan sa pakiusap? Natatakot ako na baka lumala pa ang mga susunod niyang gawin kapag hindi pa siya nakontento sa mga ginagawa niya ngayon. Maraming salamat po at hiling ko na sana ay matulungan po ninyo ako sa aking suliranin. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Mika. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.